Sa last video ay tinalakay natin kung anong pinagmula ng cycling jersey at ang sinisimbolo ng mga ito sa karera ng Tour de France. Pero paano nga ba nagsimula ang pinaka-prestiyosong karera sa buong mundo, ang Tour de France? Simulan natin ang kwento sa dalawang magkaribal na newspaper company sa bansang France. Ang Libello na naitatag noong 1892, ang una at pinakamalaking daily sport newspaper sa bansang France na nakakabenta ng 80,000 copies araw-araw. At ang Il Auto na naitatag naman noong 1900. Pero hindi ito kasing success na gaya ng Libello. Pagdating naman sa benta ng dyaryo ay hindi mapantayan ng L'Auto ang Libello. At dito na papasok si Henry Decranche na na-appoint bilang editor ng L'Auto. Dala ng mahigpit na kompetisyon sa karibal na pahayagan ay nagkaroon ng pagpupulong ang Il Auto sa kanilang opisina noong November 1902 at tinalakay kung paano mapapataas ang benta ng kanilang dyaryo at madadaig ang karibal na pahayagan. At dito na nagkaroon ng idea ang noy 26 years old at chief cycling journalist na si Gilles Lefebvre na mag-organize ng 6-day bike race sa mga kilalang daanan paikot ng France. Pero walang sumang-ayon sa kanyang ideya, maliban lang kay Decranche na kilala at may reputasyon sa cycling na nakapagsulat na rin ng libro at mga artikulo sa larangan ng cycling sport. Kaya naman kinausap niya si Lefebvre tungkol sa kanyang ideya. Sa uli ay sinuporta na rin sila ng kanilang financial director na si Victor Godet. At noong January 19, 1903 ay ini-announce na ng L'Auto sa publiko ang karera. At naihayag na nga ang unang Tour de France. Sa original na plano ng Tour de France ay meron itong 5 stages at magsisimula ng May 5 to July 5 mula Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse at pabalik ng Paris. Pero sa pananaw ni Decranche ay lubang napakahirap ng karera. Bukod pa rito ay napakagastos para sa mga kalahok at lalabing 5 riders lang ang lumahok sa karera. At para makaakit pa ng ibang sasali sa torneo ay binago niya ang original na plano. Sa halip ay ginawa niyang 19 days na lang ang karera. Maging ang petsa ay kanya ring binago mula sa July 1 to July 19. Magkakaroon din ng daily allowance sa mga kalahok na mag-a-average ng at least 20 km per hour sa buong stages ng karera. Binabaan din ang entry fee na dating 20 francs ay naging 10 francs na lang. At ang first prize ay ginawang 12,000 francs para sa magiging kampiyon ng karera. At 3,000 francs naman para sa daily winner ng bawat stage ng karera. At nakaagaw ito ng pansin at umabot ng 80 riders ang sumali. July 1, 1903, sa ganap na 3:16 PM ay nag-umpisa na ang kauna-unahang karera ng Tour de France sa labas ng Rebelle Matin Cafe sa junction ng mga kalsada ng Melun at Corbeil sa nayon ng Montgeron at kinawayan ito ng starter na si Georges Ebran bilang hudyat na nagsimula na ang karera. Sa mga paunang yugto ng karera ay maraming riders ang sumuko hanggang sa 24 riders na lang ang natira sa pagtatapos ng ika-4 na stage. Nagtapos ang karera sa gilid ng Paris sa Ville d'Avray sa labas ng Dupierre Auto Restaurant. At si Maurice Garin ang itinangal na kauna-unahang kampiyon ng Tour de France. Dinumina ni Garin ang karera at ipinanalo ang una at huling 2 stage sa record na 25.68 km per hour. Nagbunga ng maganda sa L'Auto ang matagumpay na pag-organize ng cycling race at ang resulta ay di lang tumaas kundi dumoble pa ang benta ng kanilang dyaryo at naungusan pa ang kanilang karibal na pahayagan. Sa ngayon ay merong 3 Grand Tour cycling event under ng UCI, ang Giro d'Italia, Vuelta a España at syempre ang La Tour de France. Sa paglipas ng panahon ay marami na ring trahedya at skandal ang pinagdaanan ng Tour de France, pero nanatili itong matatag hanggang sa kasalukuyan. At sa ngayon ay wala pang Pilipino na nakakasali sa torneyong ito. Pero anong malay natin, balang araw? Mabalitaan nyo na lang. Nasasabak ako sa Tour de France. Wala na, finish na. At umabot ka sa part na ito.